At kumbaga mula naman ho dun sa sinasabing usaping trabaho. Kumbaga dumako ho tayo dito sa usaping kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino ho. Ano nga ba ho yung sinasabing nais nating marinig dito ho sa paparating na SONA nitong ni Pangulong Bongbong Marcos para ho dun sa usaping kalusugan. At para bigyan ho natin ng linaw at buong detalye ho, kausapin ho natin ang isang kilalang doktor at health reform advocate at former president of Philippine College of Physicians, Dr. Anthony Leancho. Sir, magandang umaga ho at si J. Martin ho ito. Napapakinggan ho tayo sa DWAD Mega Manila. Magandang umaga sa iyo, Jay, at sa mga nakikinig sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. At Doc, bilang isang health reform advocate ho, ano ho ba yung pinakamalaking expectation niyo ho ngayong paparating hong Lunes o yung July 27 para ho doon sa SONA nitong ni Pangulong Bongbong Marcos, Doc? Ang pinakamalaga sa bawat Pilipino ngayon, um, maliban dun sa pagresolba ng flood control corruption, itong ating healthcare system. Ang senyales niyan ng failure ng Pangulo na magkaroon ng magandang programa sa healthcare ay yung pagsibak pa lang kay Secretary Ted Erbosa 2 weeks ago. So, ang ibig sabihin niyan, pumalya ang Pangulo through the Department of Health na ibigay yung nararapat talaga na benepisyo para sa mga tao. Ang tingin ko kasi nag-umpisa yan dun sa orchestrated diversion ng pera ng PhilHealth in 2024 na 60 billion. Tapos na patunayan ng Korte Suprema na unconstitutional noong December 5. Tapos, noong 2025, sinundan ng zero subsidy ang PhilHealth. At nagkaroon na ho ng problema. Ang ating mga kababayan ay hindi na makabayad ho, doon ho pagka nako-confine at nangangailangan ng guarantee letter. So, ang tingin ko, para makatulong ang Pangulo, since ang Kongreso ang pinagmumulan ng budget, dapat itaas ang budget ng PhilHealth ng 600 billion. Last year, ang budget kasi ng 2024 nag-divert, zeros ng 2025. Last year, ang budget ay 130 billion. Nakain pa nung maipip, 53 billion. So, ang sabi ng ni President Edwin Mercado, ang kailangan niya 300 billion. Ang tingin ko, ang kailangan natin ay 600 billion. Kasi may arrears pa sila na 330 billion. Yung hindi nilang naibigay sa pamagitan ng taxes ng sigarilyo, alak, vape, at saka soda. So, kailangang bayaran nila yan. Ngayon, pag ginawa nila 600 billion yan, ang ating budget, lalabas na maari tayo pangalawa sa edukasyon, sa budget. At sa igsi ng term ni President Marcos, wala na siya magagawa sa health, human resource, wala na rin siya magagawa sa infrastructure. Ang kailangan niya, itaas ang pera ng PhilHealth para yung mga tao, pag na-confine, kukunti na lang ang babayaran nila. Pag na-hospital sila, tataas yung benepisyo, ibaba ang premium, at bababa yung gastusin natin pag tayo na-hospital sa ngayon. So, ang tingin ko, pinaka dapat gawin ng Presidente Marcos ay hilingin sa Kongreso at Senado na i-increase ang budget ng PhilHealth from 130 billion last year to 600 billion. Kasi hirap na ang mga tao, lalo na ngayon may inflation, mahal ang gasolina, at marami pang iba. At Doc, meron nga ho kami natatanggap na ilang reklamo dito. Ang mahirap ho dito, maraming pasyente ho yung nagmamakaawa sa PCSO at sa DSWD para humingi ng tulong medikal. Doc, yun ang mahirap sa ating mga kababayan eh. Kaya nga, so ang dapat gawin ni Dr. Pujalte, kausapin ng Pangulo kagad para mailagay yun sa speech ng Pangulo. So, ang kailangan natin gawin ay
siguro susulat, kung nakarating na sa yung open letter ko sa Pangulo, pero siguro susulat ako kay Dr. Pujalte para sa ganun, maipaalala niya sa Pangulo na ang prioridad ngayong taong ito, 2 years na lang ang Pangulo, less than 2 years. So dapat ang kanyang legasiya hanggang 2028 ay humusay naman ang healthcare system ng ating bansa. At Doc, maisingit ko lang to Doc, ilang taon na ho yung Universal Healthcare Act, pero yung reklamo ho ng ating mga kababayan, hindi pa rin ho maramdaman yung libreng gamot at libreng pagpapagamot, lalo na ho dun sa mga probinsya. Ang tanong ho dito, nasan nga ba yung problema, Doc? At bakit parang nananatiling drawing ho yung batas na ito para ho dun sa mga mahihirap, Doc? 7 taon na, pinirmahan ni President Duterte yan, February 19, 2019, February. At 7 taon na, hindi nare-realize. Tapos sinusugan pa yan ni President Aquino na lagyan ng pondo sa pamamagitan ng Sin Tax Law, 2012. Pero nung pumasok si President Marcos, nagkawindang-windang ang ating healthcare system. Nung simula ng 2024 na i-divert yung mga pera po ng PhilHealth at napunta ho yan sa program of operation at sa flood control. Tapos siniro. So ang may kasalanan talaga ay ang Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon na instead na tulungan ng mga tao, dinivert pa nila yung pondo na dapat para sa kalusugan. I think dapat ang Pangulo, kung sinabi niya mahiya naman kayo last year sa mga kongresista, I think dapat ang Pangulo ang mahiya ngayon sa atin dahil hindi niya natutupad ang mga pinapangako niya. So dapat hindi lang po salita o rhetoric sa Monday, kundi aksyon. At dapat kalusugan ang unahin niya sa lahat ng programa na sasabihin niya. At saka Doc, napansin ho natin, hindi ho natin maitatanggi, yung patuloy hong pag-alis nitong ating mga nurse at doktor, papunta ho sa ibang bansa, dahil ho dun sa sinasabing mababa ho yung sahod at delay ho yung mga benepisyo dito sa Pilipinas. Paano ho natin maayos yung pampublikong kalusugan kung naubusan ho tayo ng mga expert pagdating ho dito, Doc? Alam mo, yung problema yan, hindi masosolve kung hindi mo rin i-increase ang budget para sa salaries. So, kunyari, dapat ang sweldo kasi ng mga public nurses lang ay nasa 40 mil, samantalang sa ibang bansa ay 300,000. Pero kung ang cost of living mataas, ako sasabi na dapat i-increase ang sweldo sa public hospital ng nurses at doktor at least 100,000. Para sa ganon, hindi mapigilan natin ang pag-alis ng ating mga healthcare workers. Tayo ang number 1 exporter ng nurses sa buong mundo. Number 2 sa exporter ng doktor. So, kawawa naman tayo. Pero hindi natin masisisi sila dahil there is a greener pasture outside of the Philippines. At marami rin silang kinakailangan na malikom na pera para rin sa mga pamilya nila naghihikahos dito sa ating bansa. Tsaka Doc, ang mahirap ho dito, yung mga kababayan natin yung nagsasakripisyo. Kasi kung mapapansin ho natin, pag pumasyal tayo sa ilang mga provincial hospital, pansinin mo, meron siksikan pa rin ho yung mga pasyente. Minsan, 2 sa isang kama. Gaya ho dito sa Lalawigan, Laguna, napasyal ho ako. May nakita kami naghahati ho sa isang higaan. At kumbaga, ang hirap ho nito para sa ating mga kababayan. Ang hirap talaga. Hindi ka na lang lalayo. Ang palasyo, kalahating kilometro lang sa Philippine General Hospital. At ang Department of Health, sa tabi lang niya ang San Lazaro at Jose Reyes. At hindi pa rin maganda. So, paano natin ine-expect na maganda ang hospital sa malalayong lugar outside of the National Capital Region? Kung dito lang sa abot tanaw ng Pangulo mula doon sa palasyo sa Malacanang ay hindi niya nakikita ang Philippine General Hospital. Hindi ko nga pa nakikita ang Pangulo dumadalaw dito sa mga hospital na mahihirap dito. So, ayan ay isang malaking elepante na hindi nakikita ng Pangulo. At Doc, matanong ko lang ho, panghuli na lang ho, at kung bibigyan niyo ho ng grado o rate itong 1 to 10,
na yung naging tugon ho ng ating administrasyon Marcos ho. At paano nyo i-rate? Bibigyan nyo ho ng score, Doc? Siguro ang score dito, 2 out of 10. 2 out of 10 dahil ang daming corruption, yung flood control. Tapos yung pagnanakaw po ng gobyerno sa pera po ng bayan sa kalusugan. Imagine mo kalusugan ng tao, ililipat ni Secretary Recto. Tapos sinusugan pa ni Herbosa. Talaga namang ngayon pa lang, talagang magpupuyos ang damdamin mo. Saka naman nakakita ang public officials na instead na tulungan ng bansa, sila pa ang kukuha ng pera natin. Kaya 2 out of 10 ang aking minibigay. At pwede nga isisiro ko Pero bigyan natin ng 2 out of 10 ang performance. 10 ang perfect score, 2 lang ang grado ng Pangulo. At Doc, karagdagan lang ho, baka meron pa kayong mensahe ho sa ating mga kababayan na nakikinig ho sa ating programa sa mga oras na ito. Mga kababayan, ang kailangan natin ho ay maging matapang. Kailangan tayong magkaroon ng moral courage, respect din pag ho tayo ay humihingi ho ng hustisya. Gumamit natin ho ng social media para sa ganon, makarating ho sa Pangulo. At ang huli, dapat po tayong lahat ay maging malusog. Hindi tayo pwede hong magkasakit. Kumain kayo ng tama, tigil niyo sigarilyo, mag-exercise kayo, kayo po ay tumigil sa alak at inumin yung mga gamot nyo. Huwag po kayong magkakasakit. Prevention no, ang pinakatama kasi ayaw natin na ma-hospital kayo at napakamahal ho ma-hospital sa panahon ngayon. At maraming salamat Doc Anthony Leanjon at Health Reform Advocate at dating Pangulo ho ng Philippine College of Physicians. Sir, maraming salamat ho sa oras at mabuhay ho kayo. Maraming salamat po. Thank you. Ayun at ating napakinggan si Dr. Anthony Leanjon. Kumbaga napakalinaw ho ng panawagan mula ho dun sa usaping kalusugan. Alam nyo, totoo naman ho yung nagiging problema. Kaya nga ho sa ilang probinsya, minomonitor ho natin yung problema. Isipin mo naman gaya ng binabanggit ko kanina, dyan ho sa lalawigan ng Laguna, nakaranas na naghahati ho ng isang kama, yung isang pasyente. Aba, napakahirap ho niyan. At napansin natin talagang ito ho yung tinututukan nitong ni Governor Sol Aragones din. Isipin mo naman yun talagang maganda ho at nanggaling ho sa media, itong si Governor Sol Aragones, nakita niya yung problema sa kalusugan. At talagang ang problema sa kalusugan, yan ho ang sinisigaw ng ating mga kababayan. Pagdating ho ng hindi inaasang problema, syempre napakabigat ho, di ba? Tama ho, naging paliwanag nitong ni Dr. Anthony na maganda ho at sana ho mabanggit nitong ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong paparating hong SONA. Kung di ako nagkakamali, ngayong Lunes abangan ho natin yung mga highlight na dapat na mapakinggan. Kumbaga ngayon pa lang ho nakakamdaman na natin yung pagtatalo ng ilang mga kababayan ho natin na dapat nating mapakinggan yung hong sinasabi kung tatansyahin ho natin yung biometro ho natin. Ang gusto hong marinig ng ating mga kababayan, yung corruption, dapat hong banggitin sa SONA. At gayon din ho sa pagtaas nitong mga bilihin na ano ho yung ginagawa ng ating pamahalaan. Diba? At mahirap ho yan. At linggo-linggo na lang ho na patuloy ho yung pagtaas ng presyo ng gasolina. At lubos yung, kumbaga, nakaka-doble dagok nga. Sinasabi nitong kamakailan, naging panauhin ho natin ng ni Chairman Mar Balbuena ng Manibela ho. Sinisigaw nila, doble dagok ho dun sa mga tsuper. Syempre, kung hihingi sila ng pagtaas ng pamasahe, mamumblema ng ating mga kababayan pagdating ho dito. Diba? Ayan tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagtutok sa ating programa. Ayan sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ho yung aming text line sa 927-634-3005.